may pera siya, grabe siya dalawang ng pizza ko. Alam mo yung override na. Kasi pag may dumadaw sa kanya, meron kaputi. Ay, daw ako madalaw. Napapas ko dumadaw ng Friday. Kasi giving time. Yung mga hihingi na pera sa doon, ay, wala akong bigay. Kasi nga, umabot sa point na, I don't give all the money. Pero, ibang-iba yun eh. Compare mo sa iba na wala ng pera. Hihingi, tapos hindi na lang ako hihingi. Okay? Yan yung point eh. We want to be able to bring you to that level. So, kapag natin nataktan panahon, may makayos ang buhay nyo. Masaya. Hindi yung malungkot ka. Kasi, yung ginagawa nyo ngayon, importante. So, what you do right now will determine your future. Or what you don't do today. So, yun ang pag-usapan natin. Now, why? Bakit ganun ang nangyayari sa atin? Dahil pa sa atin, lagi na lang debate our children, lagi na lang hirap, lagi na lang... Kasi sinasabi nila, kasi balik ang income. Unang-una, hindi na pututuyan. Okay? Yung income mo ng Pilipino, malaki na akong inakyat. Kayo, nandito, malaki na inakyat ng income nyo. It's 2 to 3 to 4 times more than what you used to earn. Diba? Pero ano nangyari? Talaga ba maluwag na kayo ngayon? Diba? Yan nangyari. Ano nangyayari? Bakit nagkakaganon? In fact, studies sa economics says na yung Pilipino ngayon, mas may pera kaysa noon. In fact, mas marami sila na-afford ngayon than they did 10 to 15 years ago. But the problem is, ano nangyayari? Bakit parang hindi pa rin nakapag-ayos? Bakit hindi pa rin nakapag-ipon? So, hindi na po totoo yung story na wala kang income. And I'm gonna prove that point. May mga areas, yung mga agrarian areas, yung mga farmers, yun. But the general population, especially the services industry, hindi na sila gano'n. Diba? Sabi nga nila, yung mayayaman ng TV naka-LED. Yung mayayaman. Yung mga mahirap naka-LED din. Eh lahat sila nanonood ng teleserye, no? Pareho. Right? Bakit gano'n? Bakit nangyayari sa kanila? Now, why? This is a study that I got from Sunlight, isang company na worldwide. Pero may mga studies nila na gusto yung pinakita nila. Of priorities of preparation daw, sabi nila, the average Filipino, only 1 out of 10 will invest. Only 1. Only 2 out of 10 will get some form of insurance. Yung 8 sa 10 will just put their money in the bank. Now, pag hindi ako pera sa bangko, ibig sabihin, hindi ako kikita ng tama. Correct? Hindi mo masama yan kasi may iba tao hindi naman nag-i-invest, pero yumaman din. Hindi ganun. Kasi malakas mag-ipon. So, kahit na nag-iipon ka ng pera sa bangko, okay na. Question is, magkano naman nag-iipon mo? Hindi naman kung may 10,000 ka sa bangko, maraming pera na yun. Wall pa. Konsepto ng milyonaryo, hindi pwede gawin dito. Meron mo 1 million won. Grabe, energy pala dito 1 million won. Dito sa 1 million won, parang lakas ng pera, no? Nakakabalik ako ng pera sa Pilipinas para may pangalan akong... So, sabi 50, sir, meron na kami 50,000 yen. 50,000 won. 50,000 won. Kasi nakala ko yen, parang 20,000 pesos. Sige, pwede naman, hindi lang naman eh. 15,000 won. Ano conversion eh? Pag-compute ko, 2,000 lang kami. Ano yun? Pag-taxi? Okay, so, again, it's the amount of money that's important. Yung isipin nyo. So, only 1 out of 10, they have to put their money in the bank, and it's not enough. How not enough? Let me show you savings rates. One of the things na kailangan ng aralan is kailangan mo tayo mag-ipon. Bago kayo mag-invest, kailangan mo tayo mag-ipon. Diba? Kaya ang mapapansin nyo sinasabi sa Tigilify, ipon muna bago invest. Diba? Ipon, bago iPhone. Bago Samsung dito. Matapat siguro para iPhone dito magpaglala. Ipon, bago mag-invest. So yung pag-aaral natin, aral mo na bago invest. Pero kailangan natin marunong kumawak ng pera. Kaya sabi ko, natin yung stock market ako. Magkano nilagay yung stock market ko? 5,000. Pesos naman, hindi naman mo. 5,000. Pagpalagay natin kumita ka ng 20% every year. Assuming, hindi pa rin malaki yan since after 10 years. Diba? Pagkano lang yan. Hindi pa rin na for retirement. So it's the amount of money that you save. And the barometer, yung benchmark natin sa pag-iipon, ay based yan sa percentage ng kinikita natin. Diba? Kasi pwede nag-iipon ka ng 100,000 won. Ayaw na ka na. 100,000 won. Okay? Depende sa sweldo mo. 100,000 won, iniipon mo. Yung pala 10 million naman won ang kinikita mo. Magkano yun? Parang lang yun. Diba? Or, kahit mo na 100,000 won, pero 1 million won, 500,000 won lang sinisweldo ko. So, ibig sabihin nun, malaking savings ko. So, titignan nyo, hindi yung amount na iniipon nyo, but the percentage.
Okay? Yung percentage, kung gaano karami sa kinikita mo at tinatabi mo. And meron tayong benchmark. Yung benchmark na ginagamit natin, pag binasa ko yung libro ko, sabi ko about 30%. So in other words, sa mga tuloy, kung kumikita ka, 30% magandang ratio. So if you say about 25 to 30%, maganda po yan. Lagyan po natin yan ng benchmark sa mga bayan-bayan. Bayan-bayan na malapit sa atin. Okay? Let me start with Hong Kong. Sa Hong Kong po, the average savings rate will be above 30%. So, maganda bakit? Maganda, ibig sabihin, in due time, mayaman yung mga taga-Hong Kong. In fact, mayaman na nga sila ngayon. Okay? Next natin ito kakaiba. Grabe ito. Highest savings in the world. Singapore. Kalahati po na kinikita nila, hindi nila ginagastos. Ang taas-taas. Kaya sa Singapore, mahahanap niyo po yung highest concentration of billionaires in the world. When I say billion, based on US dollars. Highest yan. 70% po ng kanilang household population ay milyonaryo. Ang taas nun. Double digit. Yung sumunod sa kanila 9% lang, Switzerland. Tapos 8% Romania. So pag nakita nyo, ang layo nyo sa iba. Pero pag hindi naman sa Singapore, walang natural resources. Wala kang tubig yan eh. Diba they have to buy from recycled water, desalinous water, and the water comes from Malaysia. Virtually everything in Singapore is imported. Unlimited na bayan. Pero bakit ang dahil mayaman? Right? Now, by contrast, ginawa namin, pinupit namin, syempre, hinap ko si Pilipinas eh. Sa ranking, wala. So sabi ko, nagtipo-tipo po kami, economists, statisticians, actually, finance people, sama-sama po kami, tinry po namin i-compute kami, data. Alam mo naman ba sa data natin? Error. Error. Sobrang liit ang error. Statistically improbable. Biro lang, ano? Pero po ito napakaliit. Di ba masasabi mo 1%? Nakita mo, tingin niyo ba may 1 kilo Pilipinong milyonaryo? So, question. Pero lakas ng Pilipinas, lakas sa economy natin. Ano nangyayari? So again, at Singapore. Now next, itong bayan na to. This country, amazing to. Korea today is an economic power. Sobrang na nilang influential, yung mga tao sa ibang bayan na nababago na. May pumunta ko sa Hong Kong, pumunta ko sa Singapore, nakikikake-up sila. Kinakanta nila, alam mo yung pare-parehong sayaw. Tapos pare-parehong kulay ng buko. Okay, kung yun, fake-up kulay ng buko. Ito, parang hindi mo buko. Hindi ka normal. So gano'n sila, parang grabe, yung country ko. Hindi nila nakikinig, sinasayaw-sayawan nila. Diba? Nakakagulo sila. Diba? So, even, luma ako na, pati, pupunta sa Pilipinas, kahit ako rin, ay, pabili ng BB cream. Grabe, BB cream. Sisi-cream na pala ngayon, mamaya BB cream, BB cream. Okay, grabe, nakagulo sila. Nabago na. Diba? Kasi nyo, do you know there's 1.2 million Filipinos in Koreans in the Philippines? 1.2 million, grabe, dami. Kaya, sa Pilipinas, iba na. Sana na naman kumain. Ice cream guy, nahanap na yung ice cream nila doon eh. But they will not be where they are right now. They're right now. So, hindi sila marunong save. Diba? Bato kasi sa Korea. Korea. Stop. Next, Taiwan. Medyo bumaba ng konti, pero pasakon pa. Pwede mo sabihin, London naman. Hong Kong, Singapore, Korea, Taiwan. Eh, mayaman tayo. Kaya nakaipon yan. Kasi mayaman sila. Tama? Mali. Percent po kinukuha natin, hindi po naman yung absolute amount. So, dapat percent pareho lang. Assuming na tama kayo. So, lipat tayo sa mga bayan na third world din, emerging din, may mga problema din. Kamukha ng next country, Indonesia. Alam niyo, kung tayo sa Hong Kong, maraming kababayan sa Hong Kong nagkatrabaho as domestic helpers. Alam niya. Pero alam niyo ba, na magkasing dami na ang domestic helpers na Pilipinas sa Hong Kong at mga Indonesians. Okay? Bakit? Kasi dumadami sila eh. They want to hire the Indonesia kasi mas mura yan eh. At saka hindi sila nagrarally. Mga Pilipino kahit sa ako nagrarally. So, yun ang problema. So again, that's a story, no? So marami sa kanila, yan ang problema. Pero here's the point. The mere fact na nag-domestic help sila sa Hong Kong, ibig sabihin, kulang ganyan ka sa bahay nila. Right? So may income issues din sila sa bahay nila. Kaya sila nag-foreign workers. But look at Indonesia today. Kulang. Tingnan niyo siya yung state niya, pumataas na. Pataas na siya ng pataas. So in due time, kaya nga Indonesia is one of those growing countries. A lot of people are saying na pagdating ng panahon,
superpower ng Indonesia. Tayo din naman kasama doon. Indonesia. O, next country. Next country. Strong country again. Malaysia. O, Malaysia. O, Thailand. Ano napansin niya? Nasaan sila lahat? Bakit ba meron dito nagkakagulo sila dyan? Dito makasok ng mga Pinoy. Sabi ng mga Pinoy, ba't tayo nagkakagulo dyan? Dyan sila. Mukha tayo ito nandun sa Singapore. Asawa na rin kayo, kung wala kayo natin trend, natawag yung trendy. Sabi niya, sabi ng Pinoy, mababa. Lagi na lang mababa siya. In fact, as 2003, nasa 16% pa rin siya. National average yan, ha? Hindi yan personal. Kasi personal, mas mababa pa. Single digit na lang. Now, sabihin mo naman, random naman. Napakaluma naman ang data mo. 2003, 2014 na. Diba? Yung mga nangyari ngayon, malakas na Pilipinas, tumindandaan. Matratak na at saka maluwak. Talaga ka naman matay. Diba? Tribay ito talaga ka? Ang tribay ito, kakaklapit. Ito, nakaklapit. Nakanakita. Okay. So, same mistake. Sabi niya ng Pinoy. So, hindi naman yung tawag na Pinoy. Tingnan natin na. I will advance. Advance sa akin yung tawag. Ito, dinagdagan ko naman bagong country. Korea. Nandiyan na yung India at saka China. Sila lahat mo, si Gabon, India, ito pa rin, no? Saan tayo? Saan sila? Ito question. Ibig sabihin, consistent tayo. Consistently wrong. Ang deal with changes, ito problema. Yung stocks namin lumalabas, yung domestic savings natin, pamabaka. Tumata sa ekonomiya natin, tumata sa inyong mga sahod, pamabaka. Yung sinabi ng basa kayo ng 22 billion last year. This year, naplak na namin $24 billion. Ang question, saan ako? Bakit hindi tumata sa savings rate? Kasi nga, natin ko sa Pilipinas. SM na ang national number natin. Dati, yung mga bata kayo, hindi alam. True, hindi yung mga bata kayo. Hindi, below 10 years old. Hindi alam ang itsura ng Loretta Park. Hindi alam ang Rizal Memorial. Rizal Monument. Hindi alam ang ano yun? Panawin ng census mount ngayon. Hindi alam. Pero alam nila, letters, deaths, and end. Diba? 3, among top 10 largest mall in the world, 3 of them are estates. Amazing. And there's still a bigger one pa now. Grabe. Actually, naglabas sa SM. Nagawa ko siya ng malaki sa Paranaque. Grabe. Ano mo yun? At tagal ka na ngayon, alam ka sa SM. Tutang gusto ng tao. So what happens? What happens? Diba? Kasi here's what thing happens. Filipinos today have developed to be a consumer mindset. Ano yung consumer? Mako-consume na mako-consume. And because the OFW phenomenon, yung ginagawa nyo, muna-muna mabuhay kayo, hindi madali yung ginagawa nyo. Ako, every time I travel, nahihirapan ako. Kasi I have 4 kids. Ito sumasama ang misis ko. Pero madalas sumasama ang misis ko. Okay? Kasi ano yun, pag ako natutok, siya pinso. Sa legal misis ko yan. So by the way, makilala ka, biyak kayo sa salata. Galing mong benta ng libro, no? Okay. So, yan. So, may hirapan kami. Actually, nababagabag ako yung private shopping kasi I have 4 kids. Although yung dalawang adult na, syempre may dalawang maliit pa kami. So, medyo ano siya, challenge sa akin. Naiinalinis ko sila. And everything. Kayo, mas mahirap ginagawa nyo. Okay? Kaya ano ba nangyari ngayon? With your phenomenon, ano nangyari, pag-alis nyo, nag-develop mo ng dalawang kultura ngayon sa Pilipinas. Number 1, we've developed in the last 2 decades, is the OFW boom. Nag-develop po natin yung culture of dependence. So napansin nyo, dumadami na yung dependence. And dahil nasa nangyayari sa inyo, yung dependence yun na dapat pinari, magulong nila, ano ito, ako yung extended na. Hindi ko usap ako, kinakausap ko, maraming OFW bumuli ng Pilipinas, tayo yung pag-ibig sa kanya. Lalo pagpasok ko, expect time na din. No? Kinakausap ko. Ano, ito, bro, ito, maganda gawin sa pera mo, bla. O sige, kasama na yan. Katulad din ako sa Pilipinas. By the way, I don't sell anything. Wala akong produkto, wala akong
tumatanggap na kayo ng bayan. Bakit ko sa ito ko? But, sabi ko, so you can go to the bank, you go to this company, siguro mo na. Sige, sir, okay. Pero, sir, gusto ako na next year. So, bakit next year? Bakit di magawin yun? Kasi, sir, pagkagaling ko lang po yung pinakahalan ko. Sino yung pinakahalan mo? Kapamangkin mo? Kasi single siya. Hindi yung kapamangkin ko. Talaga, anak ng kapatid ko. Hindi yung anak ko ng pinsan mo. Anak ng pinsan mo, obligasyon mo na. Kaya nga mali sila ng ticket. The more money at the more relatives you have. So, ano yan? So, parang sobra na yata yan. Kaya mapapansin mo, over na kayo sa masaks na pinakita namin na may isang trabaho, maraming binubuhay. Bakit? Magulang, kapatid, anak, pamangkin. Question, hindi tama yun eh. Kasi ikaw, nagtrabaho ka for your future. Then, along the way, makakulong ka, okay din naman. Pero hindi naman to the point na pagkakaroon problema, the more you get them, the more they come dependent. So, hindi ka nakatulong. Diba? Hindi sila naging independent. Yung iba kaya naman magtrabaho, hindi naman magtrabaho. Bakit? Eh, pinapadala naman ni ate, buhay yung pera. So, yan ang culture of dependence. Yung pangalawang kultura, kasama to. Yung mga dumidepende, yung mga umaasa sa padala nyo, nagkaroon mo sila ng culture of entitlement. Ibig sabihin nila, ay, dapat na padala mo, kapatid na to. Dapat na buhay mo ka, anak kita eh, anak lang kita eh. Diba nangyari, karoon ng entitlement. Kaya nga ito mga OFW natin, hirap na hirap. Grabe yung mga nakatat ko mga sulat. Para kung Kuya Cesar, ano yung sulat sa akin? Sir, hirap ng buhay ko, para kung ATM. Diba? Grabe sila kung kaya nila pera, kaya magagawin ko. Kaya ka minsan, you have to teach them. Minsan na sa atin, minsan karami yung mintig. Diba? Hindi ka alam kung hindi kayo ng mintig. Sa pag-utak na sama ka ng loob. Pero ano yan? Nagapot ka, lakway ka ka. Diba? Hindi ka usap ako, nagkakataan. Kasi nila naman, parang bago. Napansin niya, single siya, yung magulang niya wala ibang. Siya lang, kasi pinapadala niya ng 50,000 pesos. So every month, kasi may 50,000 ka. Ito po, kung karang pa na magulang mo ng 50,000 pesos, hindi nga siya na, pinibigay niya yung pera. Diba dahil nga anak na, pero marami ba? Alam mo yun, nakalaman nila Superman sila, kung hindi tutulungan. Kasi bigyan mong gano'n niya mga Pilipino eh. Bigyan natin tayo hero. Diba? Natawag Messianic. Batay Messiah. Sabi ko nga, alam mo hindi mo kahit wala ng tao, tinan mo mga kamay mo. May tao ba? Wala. Ay, hindi kasi Joe Lord. Hindi mo kahit wala ng tao. So sabi ko sa kanya, ganun na lang. Actually, ginagawa ko eh. So ginagawa ko, sabi ko, kailangan nila. Kailangan ng magulang ko para makuha yung bilang. 20-25. Ginawa ko na ng 35. Para may extra. Ano nangyari sa magulang mo? Ayun siya, na po natin yung sa akin. Yung 50,000 kasi hindi po nila ngayon. Ay, hindi ka pa ngayon yung problema ko. So, 35,000. Nasobras pa kanya ng magulang niya. Kasama ko sa kanya, na buwan na. Hindi lang nagagamit sa kanya yung araw na returns. Pero masama ko sa kanya, 6 months. After 1 year, medyo namatawag ko siya. Ano na mga kasalanan na. Diba? Kaya ang problema kami, mga speaker, mga kat, mga pinimo, lahat na lang po kami ng mga OFW. Pero, galit sa akin mga pamilya nito. Ano, agad ko nag-set na, naging mo sa matawa na. Eh kasi sa Pilipinas, pag kulit ka, masamang tao ka eh. Diba? Matuto ka mag-ipon, masamang tao ka rin, ilitipid ko ng mga tao. Pagbihira naman. Eh, ikaw, tipid lahat ng pamarang ginawa mo, diba? Bakit sa Pilipinas, ay left and right, left and right. Ano nangyayari, buhay milyonaryo. So, that thing needs to change, and it's not from you.